Kay Inday Sara, wala siyang binanggit. Alam niya naman, kayang-kaya ng anak niya yun. Kayang-kaya niya. Pero ang katotohanan dyan, all these things are orchestrated. Political lahat ito. Kasi talagang ang target nila, mga Duterte. Because in 2028, ang pinakamalakas na kandidato sa Panguluhan, si Inday Sara. Ayan. Kaya nga, if you remember, as then Chief Presidential Legal Counsel and spokesperson of the President, previous, Duterte, in-advisean ko sila, tumakbo kayong dalawang presidente at vice-presidente. I was the one who launched the Duterte tandem. At napakataas ng kanilang rating nung nakarang halalan. Ha? Kasi ang talagang mataas na rating doon si Inday Sara. Pero for personal reasons, bumaba siya. Alam ko ang dahilan, pero siyempre in confidence yun. But nag-slide siya at nag-alyansa with the Marcoses. Yung, in fairness to Bongbong Marcos, ayaw niya naman maging presidente. Ang gusto lang niya, busy. Kaya lang nga, since wala nang tatakbo, ayun. And the reason why, magagalit sa akin yung grupo ng Marcos, pero ang katotohanan, kaya nanalo siya. 5 ang kandidato sa Panguluhan. Lacson, Lenny, Isko, Pacquiao, and Bongbong. Yun ang 4 na binanggat ko, maliban kay Bongbong Marcos, tinitira si Duterte. Di ba? Lahat sila tumira kay Duterte. But not Bongbong Marcos. He kept quiet. In fact, pinupuri niya si Duterte at sinabi niya, pag siya nanalo, he will continue with the policies. So kung kayo mga Duterte, saan kayo pupunta? Di syempre pupunta na kayo kay Marcos. Lalo pa, nandun pa yung anak. Kaya siya nanalo. Pero kung itong 4 na ito, hindi bumanat kay Duterte, ang maganda ang laban nila. Equal ang laban nila. Kasi pipili ang tao. Ngayon, since umalis si Inday at nag-ambisyon naman itong si Martin, una tinanggal niya si Arroyo. Siyempre, nag-react naman yung kaalyado, umalis siya. That started the whole hulabaloo about this. Tinarget nila si Inday, kaya pumasok na dyan, after targeting Inday ng confidential funds, binanata na si Digong. After Digong, pinasok na si Pastor Kibuloy. Kaya yan ang senaryo. Kailangan talaga kasi gibain nila ito habang maaga pa. Otherwise, may problema talaga sila. Si Presidente Marcos, tinulungan ko. Ang plano lang niya noon, Vice President. Ako nagsabi na Presidente i-file. Pero pag si Sara, dahil napakalakas ni Sara, bababa ka, I'll have the leverage to talk to Sara na maging Vice President ka, protected ka na, hindi ka naman dadaya.